Muli sa inyong lahat, tayo po ngayon ay nasa unang araw ng Misa de Gallo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magstayo po ang lahat. To
Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sinisimula natin ngayon ang masayang tradisyon ng simbang gabi. Iniaaral natin sa mahal na Birheng Maria ang siyam na araw ng ating pagkakandara para sa pagdating ni Jesus. Sa kabila ng ating mga pinagdaanan ngayong taong ito ng pandemic, inaniyahan tayo na magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Harinaway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sapsaban ni Jesus. Taimtim nawa tayong manalangin at magbigay puri sa Ama habang inihintay si Jesus, ang kanyang anak at ating manunubos. At upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi ng tawad sa ating mawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo magapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buhay natin sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak na Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan, kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwag, ito ay darating.
ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin na isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingiling sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanya. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ipinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos, Diyos namin, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Manatili pong nakaupo ang lahat. Tinatawagan po si Mrs. Cora and Roy Manalo and family, Mr. and Mrs. Elfidio Apan and family, Mr. and Mrs. Fernando Correo and family para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Kandilang may ilaw sa retiro corona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay, sa pagpawi ng kadiliman, kasalanan ay naugasan, ang buhay ang dulot, siyang siya ng Kapaskuhan. Siya ng Kapaskuhan. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinaubayan po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Inialay din namin po sa iyo ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang maisakatuparan namin ang mga ito. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan mo, Panginoon, magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto, partikular na sina Cora and Roy Manalo and family, Elpidio Apan and family, Fernando Correo and family. Loobin mo maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi, at naway maging masigasig kami sa palaganap ng iyong pagkahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dahil sa pandemic, ang ating tawag na simbang gabi ay talagang gabi. Binigyan tayo ng mas malawak na permission upang mas maraming lugar ang magkaroon ng anticipated mass. Sa halip na bukas mag-umpisa ang talagang simbang gabi, ngayon, 15 de Disyembre, ang unang simbang gabi ng ating Pasko 2020. Ano ba ang simbang gabi? Ano ba ang tradisyong ito? Sabihin na lang natin na ito ay ating handog kay Maria, pagsasama kay Maria sa paghahanda niya sa pagdating ng Panginoon. Siguro ang mga tao ay iba-iba ang kanilang definition sa simbang gabi. Nagsakripisyo, isang beses isang taon, maagang magising, make sure na natutupad, baka may mga panata, may hinihingi sa Panginoon. Siguro ang suggestion ko po ay gawin natin ang simbang gabi na pagsasabay kay Maria samantalang hinihintay niya ang Panginoon. Bakit kailangan siyang sabayan? Sapagkat hindi lamang si Maria ay naghihintay ng kanyang sanggol, itong sanggol na ito ay nakatanging sanggol, the only begotten Son of God. At bukod pa doon, si Maria na batang-bata pa lamang ay nagdadalang tao, kailangan pumunta galing sa kaniyang bayan na Nazareth, doon sa Belen. Siguro sa mga araw na ito, nag-uumpisa siyang maglalakbay patungong Belen sapagkat doon sila magpa-register ng census. Diba, may imperial decree na lahat ng mga tao ay isensus at doon ka babalik sa iyong native town. At ito nga, dahil si Maria ay liping ni David at ang bayan ni David ay ang Bethlehem, ang Belen, dito pumunta si Maria. Naisip natin, isang buntis na dalaga na, di ba, ang wish ng isang ina ay magkaroon ng komportableng bahay
na kung saan ang lahat ng pangailangan ng sanggol ay matugunan ng ina. Ngunit hindi ito nangyayari sapagkat kailangan nilang maglakbay at doon sa Belen nasilang si Jesus. Kaya siguro nag-uumpisa ng maghanda o kaya magbiyahe si Maria at kailangan natin siyang sabayan. Ito na nga ang ating simbang gabi, ang pagsasabay kay Maria sa kanyang pagpunta sa Belen, samantalang hinihintay ang pagdating ng Manunubos. Amen? Kaya ngayon, ang unang kulay natin ay puti. At ano ang kailangan nating ticket, ika nga? Anong kailangan nating entrance? Kailangan nating katangian upang tayo ay makasama kay Maria. Siguro sa araw na ito, sa unang araw, ang kailangan natin ay ang pananampalataya, ang paniniwala. Sapagkat kung hindi ka maniniwala, hindi ka sasama kay Maria. Dahil naniniwala ka kay Jesus na anak ni Maria. Yon ang unang kailangan upang tayo ay makapag-umpisa nitong pagsabay kay Maria. Amen po ba? Ano ang pananampalataya? Ano ang paniniwala? Bakit maniwala tayo kay Jesus? Ano ba ang motibo natin? Ano ba ang binibigay ni Jesus na maniwala tayo sa Kanya? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon sa mga Pariseo, nagpasubo kayo kay Juan at tinanong siya at ang sagot niya, nagpatotoo siya sa katotohanan na siya hindi ang Mesiyas, na meron pang darating na hindi nyo kilala. Yun ang sabi ni Juan nung siya ay tinanong kung siya nga ba ay Mesiyas. Sabi niya, hindi ako, pero darating na sa gitna na ninyo na hindi ako karapat-dapat magkalag sa kanyang panyapak. At ito si Jesus. Sinabi ni Jesus na hindi na kailangan ko ang nagpatotoo ng tao. Although yun, si John witnessed to Jesus. Pero sabi ni Jesus, meron akong pagpatotoo na mas mahalaga dyan. Ano yun? Na ginagawa ko ang gawain na isinusugo sa akin ng aking Ama. Ano ang gawain na ginagawa ni Jesus upang tayo ay maniwala sapagkat ito ang patotoo? Ano ba ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay? Siya ay nagpagaling ng may sakit. Siya ay nagpakain ng mga nagugutom. Siya ay nagpatawad sa mga makasalanan. Siya ay nagpalaganap ng kalayaan sa mga nabilanggo, sa mga hindi ligtas, na hindi malaya dahil ang kanilang buhay ay makasalanan. So, ito ang Diyos na pinapakita sa atin ni Jesus. Diyos ng awa, Diyos ng habag, Diyos ng pagmamahal. Siya ay totoo sapagkat ito ang gawain na isinugo sa Kanya ng Ama. At kung tayo ay tunay na maniniwala kay Jesus, gagawin din natin ang Kanyang mga ginagawang kabutihan. Sapagkat hindi pala sapat ang maniwala ka. Hindi pala sapat ang magkaroon ka ng pananampalataya kung wala namang katumbas na gawain sa iyong pananampalataya. Sabi na Santiago sa kanyang sulat, ang mga demonyo naniniwala rin, pero yon ay hindi nagliligtas sa kanila. They believe and they tremble. Hindi sila naliligtas. Ano ang kailangan na isabay sa paniniwala upang ito ay maging kaligtasan? Kailangan ng gawaing mabuti. So, not only faith, but
works, good works, works of charity, works of goodness, works of kindness. So kung kailangan natin ng paniniwala upang sa unang araw ng simbang gabi, tayo ay makasama kay Maria. Tayo ay maging karapat-dapat na sumama kay Maria, sumabay kay Maria, patungo sa Belen kung saan isilang si Jesus. 9 days from now, ang una natin kailangan bilang ticket, bilang bus ticket, or plane ticket, or train ticket, ay ang paniniwala. Pero itong paniniwala na hindi sa utak lamang, kundi paniniwala sa utak at sa puso na inilalabas sa ating gawain. Sapagkat ito ang patotoo ni Jesus na ginawa niya ang gawain ng Diyos. Ano itong gawain ng Diyos? Gawain ng awa, gawain ng habag, gawain ng pagmamahal, pagpagaling sa may sakit, pagpalaya sa mga naiipit, pagpalaganap sa mabuting balita sa mga mahihirap. Kaya, mga kapatid, ang ating simbang gabi ay hindi lamang sa pagsimba rito ng sakripisyo 9 days in a row, kundi ang ating pananampalataya ipakita natin sa ating paggawa. Paglabas natin, pag-uwi natin, pagising natin bukas, marami tayong pagkakataon na tumulong sa kapwa. Doon natin ipapakita na tayo ay naniniwala na tunay. Hindi lamang naniniwala na, oo, katoliko ako, nakalista ako, nagsisimba ako. Oo, naniniwala ako sa Diyos. Sapagkat iyon ay hindi sapat. Sabi nga ni Santiago, ang mga diablo naniniwala rin. Pero hindi yan nagliligtas sa kanila sapagkat sila ay naniniwala at natatakot sa Diyos. Tayo, naniniwala at dahil sa ating pagmahal sa Diyos, susundin natin ang Diyos sa Kanyang mabuting gawain. So mga kapatid, simbang gabi, paniniwala, unang araw. Bukas, ipakita ang inyong pananampalataya, ang inyong paniniwala sa paggawa ng mabuti. Ito po ang ating entrance ticket sa biyaheng ito. Sana sa araw-araw nating pagninilay ay pagdating ng December 24, handa na tayo. Hindi ng mga palamuti, hindi ng mga adorno, hindi ng mga regalo, kundi ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso ay talagang sabsaban na kung saan pwedeng manirahan ang Panginoon doon. Amen? Magstayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhupong sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos amang nagsugo kay Jesus upang magsilbing liwanag nating lahat. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami.
manatili nawa tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono sa sinumpaan nilang tungkulin, kilalanin, isabuhay at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Maging tagapagtanggol nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makaramdam nawa ng kaginhawaan at pag-asa ang mga kapatid natin nagtitiis sa kahirapan, mga inaabuso, mga biktima ng kaharasan, krimen at pandarambong. Mabigyang pansin at akayin nawa sila na mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Maisaloob nawa namin ang buhay ng ating Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang tahanan ang liwanag niyang di nagmamanid. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglubog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na magkaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyaway ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit alin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iwanan. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magstayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mahal
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manatili pong nakaupo ang lahat. gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit, kay hinhin ang hangin, waring umibig sa kapayapaan.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, where other breaks, and you endure His fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Nasa harapan ng ating simbahan ang tarpaulin kung saan ipinaalam ang mga activities ng Simbang Gabi 2020. Ang simbahan natin, ang mga oras ng Simbang Gabi ay sa alas 6 at alas 8 po ng gabi at alas 4:30 ng madaling araw. Ang alas 6 at alas 8 ng gabi ay para sa anticipated mass o ang pangunahing misa. Ito ay nagsisimula po ngayong gabi. Ang 4:30 AM naman po ay ang banal na misa sa madaling araw. Sa madaling salita, mayroon po tayong 3 misa araw-araw dito sa ating simbahan para sa Simbang Gabi. 2 sa gabi at 1 sa madaling araw. Ipinapaalam din po sa lahat na sa kasalukuyan ay mayroon din tayong anticipated Simbang Gabi sa Barangay 28 at Barangay 37, katulad ng oras ng alas 8 ng gabi. Ang kulay ng kasuotan sa ikalawang Simbang Gabi, bukas po ito, ay kulay berde o green. Hinihikayat po ang lahat na magdala ng canned goods, noodles o ano paman, atin po itong pagsasama-samahin at ating ibibigay sa mga higit nangangailangan upang sila ay may pagsaluhan ngayong Pasko. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Bago po ang final blessing, yung i-remind ko lang yung punto natin sa homily ngayon. Sa unang araw ng ating pagsabay kay Maria, kailangan natin ang paniniwala. Naniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. At itong paniniwalang ito ay hindi lamang isang bagay sa ating isipan, kundi nasa loob ng ating puso at pinapalabas natin sa ating gawain. Sapagkat kung ang paniniwala ay nasa utak lamang, iyon ay paniniwala ng mga demonyo. Sila rin ay naniniwala, pero hindi sila naliligtas. Ano ang magliligtas sa atin? Ang pagsabay ng ating paniniwala sa
sa ating mabuting gawain na siyang nagpatotoo kay Jesus, na siya ay galing sa Diyos ng awa, ng habag at ng pagmamahal. Mga kapatid, unang araw, paniniwala na ginagawa natin sa ating araw-araw na gawain. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko'y sumapit, tayo'y mula siyahin, na magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong hari na sinalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buwan, nang ligaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y araw, ang Pasko'y pag-ibig, sa araw ay sumapit, nang sangkaladulot ng langit. Tayo ay magpahalan, at sundin ang itong aras, Ipagdiwang natin ang Pasko. ngayon Bisayan, bagong taon ay magbagong buhay, na lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y magsiawit, Pasko'y pag-ibig, sa araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aras, at baguhan ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.